sa lupain ng mga Nipita, nagkaroon ng digmaan. Malalakas ang mga kaaway, kahit marami ang nangamba. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, tumindig ang mga kabataan. Hindi sila mga sundalo, walang karanasan sa labanan. Ngunit taglay nila ang isang bagay na mas makapangyarihan pa sa espada, ang kanilang pananampalataya. Kapitan Moronay, isang mensahe mula kay Helaman. Aking minamahal na kapatid na Moronay, ako ay may sasabihin sa iyo ngayon sa aming pagkikidigma sa dakong ito na lupain. Mayroon kaming 2,000 mga anak ng yaong nilabas ni Amon mula sa lupain ng Nephi. Alam mo na sila ay mga inapo ni Laman na pinakamatandang anak ng ating amang si Lehi. At alam mo rin ang tipang ginawa ng kanilang mga ama na hindi sila hahawak ng sandata laban sa kanilang mga kapatid. Dapat na ba tayong mawak ng sandata para ipagtanggol ang ating bayan? Pakiusap, huwag ninyong sirain ang inyong pangako. Baka sa paggawa ninyo nito ay mapahamak ang inyong mga kaluluwa. Palalakasin tayo ng Diyos kung tutuparin natin ang tipan. Hindi ako nakipagtipan. Hindi ako nakikipagtipan, kaya pagtatanggol ko tayo laban sa mga kaaway. Tayo ay mga Nipita, hahayo rin ako. Nakikipagtipan ako na pagtatanggol ng lupain, kaya alay kong aking buhay. Nakikipagtipan ako na hindi ko isusuko ang ating kalayaan, kundi ipagtatanggol ang mga Nipita laban sa pagkaalipin. Pamumunuan mo ba kami? Pamumunuan ko kayo. Magtiwala sa Diyos. Kung hindi kayo mag-aalinlangan, ililigtas kayo ng Diyos. Ama sa langit, lumuluhod kami sa iyong harapan. Ang 2,000 kabataang ito ay hindi pabigat, kundi kalakasan. Hinihiling namin na pagpalain mo sila habang humahawak sila ng sandata para ipagtanggol ang aming bayan. Nagagalak ako sa iyong pagdating, Helaman. Ang aking hukbo ay nabawasan dahil sa mga Lamanita. Sila ay namatay para sa layunin ng Diyos. Nagtipan kaming magwagi, umamatay. At ang mga anak mong ito, sila ay malaking pag-asa at kagalakan. Nang makita ng mga Lamanita na si Antipus ay nakatanggap ng karagdagang lakas, sila ay napilitang huwag sumalakay. Dumadami sila, hindi mo na tayo lulusob. Pinagpala sila ng Diyos upang maihanda ang kanilang hukbo. Isa! Dalawa! Isa! Dalawa! Tatlo! Ito ang espada mo. Ha? Ngayon ay handa ka na. Nakita mo? Magaling. Handa. Handa ka na? Isa! Dalawa! Tatlo! Isa! Dalawa! Tatlo! Paparating na ang mga Lamanita! Hindi! Papasukin niyo sila! May dinala sa aming maraming pagkain mula sa mga ama ng aking 2,000 anak. Ama! Anak! Anak ako! Labis ako natutuwa makita ka! Ang mga Lamanita ay natatakot dahil sa pagdating ninyo. Gagamitin natin ang takot na ito. Ano ang iyong plano? Papaalisin natin ang pinakamalaking hukbo nila sa kanilang kuta. Helaman, hahayo ka kasama ang mga kabataan. Magpanggap kayong tagapagpadala ng pagkain sa kabilang lungsod upang maisama sila palabas. Umalis sina Helaman kasama ang 2,000 kabataan. Hinila nila palayo ang pinakamalakas na hukbo ng mga Lamanita. Diyan na ang mga Lamanita! Magpatuloy! Huwag lilingon! Huwag titigil!
Helaman, tumigil na sila sa gabi. Magpasalamat tayo sa Panginoon. O Panginoon naming Diyos, salamat sa inyo. Mangyaring pagpalain ang aming mga anak at kapatid. Alam namin kayo ang Diyos ang magliligtas sa kanila. Mangyaring bantayan sila at protektahan sila. Magsibangon kayo, gumising kayo. Nandiyan na ang mga lamanita. Ama, Helaman, hindi na tayo nahabol. Tumigil sila? Maaaring bitag ito. Harapin ba natin sila? Ano ang inyong palagay? Mas malaga ang ating kalayaan. Kasama natin ang Diyos at hindi niya pa hintulot ang bumagsak tayo. Hindi tayo nag-aalinlangang alam ito ng ating ina! Harapin natin ang mga lamanita! Namin ang mga lamanita o hanggang sa napilitan silang isuko ang kanilang sandata at gayon din ang kanilang sarili bilang mga bihag ng digmaan. Nang isuko nila ang kanilang sarili, binilang ko ang mga kabataan na kasama kong nakipaglaban. Nangangambang marami ang napatay. Ilan ang nasawi sa ating hukbo? Walang napaslang. Walang nasabi. Wala ni isa, Helaman. Kayo'y nakipaglaban na tila may lakas ng Diyos. O wala pang nakipaglabang mga tao na may gayong kahiwagang lakas. Ang 2,000 kabataang mandirigma ni Helaman ay saksi na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa talim ng espada, kundi sa tapang na nagmumula sa pananampalataya at sa Diyos na kanilang pinagkakatiwalaan.